Virgo, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for February 10 to 16, 2025. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, at mag-comment na rin kayo kung kayo'y naka-resonate. Excuse me. And thank you sa mga hindi nagsiskip ng ads. Okay, Virgo, let's see. What's coming to you, Feb 10 to 16? Healing. Oh, yung iba sa inyo, Virgo, kung kayo ay nagkasakit, uso ngayon kasi mga respiratory diseases. Ubo, sipon, influenza, pneumonia. So, kung kayo nagkasakit, this coming week, don't worry kasi you are going towards healing. And pwedeng rin to, emotional healing from your past. Maaring ngayon, mas inaalagaan mo yung sarili mo. Home, oh. Yung iba sa inyo, Virgo, puro green, no? This is your heart chakra. Inaalagaan niyo yung puso niyo ngayon. And yung iba, maaring mas magsistay lang kayo sa bahay, lalo na if gusto nyong magpahinga at mag-heal, lalo na kung nagkasakit kayo or a family member nagkasakit. So, some of you also, pwedeng meron kayong, you may be, pwedeng lilipat ng bahay or may bago kayong place na kung saan mas magiging komportable kayo. Moon, timing. Timing is essential to success. So, maaring meron kayong kailangang ayusin ngayong Feb 10 to 16 na hindi kayo dapat ma-late kasi pag na-late kayo, baka ma-miss out nyo yung opportunity. Halimbawa, may interview ka or may kailangan ka i-meet up na client. So, you have to be there. You have to be present. And then your overall energy, the sun. The sun is happiness. This is light. This is energy. So, this week, don't worry. Bumabalik na yung lakas mo, yung sigla mo, yung inspiration mo, yung tiwala mo sa sarili mo, yung confidence mo. And some of you, may solusyon na sa pinoproblema ninyo. And then your challenge is the strength card. As a challenge, ayun, maaring nagpapalakas talaga kayo ngayon. Minsan rin naman talaga, nagkaka-issue sa health, ganyan. Parang ako, hindi ako madalas magkasakit, pero pag nagkasakit ako talagang padapa. Oo. So, let's see. Your opportunity, 8 of Swords. So, meron kang mga masusolusyon ng problema na gumugulo sa isip mo. Kasi ito naman, may stars sa gitna. Stars like liwanag or parang a bright idea or a solution, no? Sa mga bagay na gumugulo sa isip mo. Tignan natin in what area. Third house, pwedeng sa inaaral mo, yung mga, let's say, may mga nire-research ka, iniisip mo paano mo maaayos or ma-accomplish. Pwedeng issue to sa isang kaibigan, sa kapatid, no, na hindi kayo nagkaintindihan, na maayos nyo na. And then your blessing is the Knight of Coins. So as a blessing, stable yung finances nyo. Some of you are going to focus on saving money. Mas importante sa inyo ngayon na makapag-ipon ng pera. Tapos kung kayo ay may negosyo, hindi kayo masi-zero sa negosyo, no? Kumbaga, laging meron, laging may clients, laging may buyers, laging nare-replenish yung inyong stocks, no? Or yung services ninyo. Kaya nga, mas lalo nyong
pinalalakas ang inyong pangangatawan. Parang may offer. Excuse me. Alam mo, parang may bumabara na grain. Ewan ko ba? Anyway, parang may offer sa inyo for, may mag-o-offer ng opportunity or may nakita kayo somewhere na interesado kayo na alamin. Pwedeng bagong source of income. You have Mercury in Pisces in the 12th house, inspiration. I think meron kang ito yung mga tinatago mo na idea na hindi mo sinusubukan kasi nasa isip mo pa lang. Parang dinidismiss mo na. Or parang, halimbawa, gusto mong magtinda ng taho. Parang ile-level up mo, elevate mo yung taho. Tapos, ang gulo-gulo na ng iniisip mo, parang sanga-sanga na yung iniisip mo, hanggang sa ma-realize mo na, uy, ang complicated na, ayoko na. Ganon. 'Di ba? So, you have to sort things out if you can make it happen. Kasi, sayang naman yung idea mo. 'Di ba? Kasi like yung idea na yan, pwedeng naiisip rin yan ng iba. 'Di ba? Pwedeng naiisip rin yan ng iba. Tapos, sayang naman kung siya yung maunang gagawa or mag-execute yan. You have Venus in Sagittarius in the 9th house. So, kung yung iba sa inyo, if you're connecting with someone, pwedeng pwedeng mauwi sa medyo malalim na relationship. So, yung iba, pwedeng inspired kayo sa relationship ninyo. Pwedeng ang person that you're dealing with is a foreigner. Or may plans kayo to travel, to work abroad, or for, para sa bakasyon. Honesty is essential. Speak with love and truth. Ayan. So, if you are connecting with someone right now, huwag mo masyadong madaliin, no? Lalo na nagsisimula pa lang. Oh my God. Kakainis yung boses ko. Nagpuputol-putol. Kung kakasimula pa lang, kilalanin mo muna. Oo. Minsan kasi na-excite tayo, tapos sige, go na. Yung pala, meron pa tong mga bagay na hindi mo alam tungkol sa kanya. And pwedeng hindi mo pala tanggap yung ganon. 'Di ba? So, kilalanin muna ang person na ka-deal mo romantically or even sa sa business. Okay? So, that is your reading, Virgo. Thank you so much. See you again.